briefing ni Superintendent Marcos, nakalagay dito, 4:30 a.m. The CIDG team was able to enter the jail premises through the use of bolt cutter. Do you confirm? Sa affidavit ni PO2 Jennifer Monghe, ito sa Arto, tumawag si Superintendent Tira requesting for SOCO at 3:49. So hindi pa kayo nakakapasok, nagre-request na kayo ng SOCO. Kindly explain. Bakit in-anticipate nyo ba na may papatayin kayo? Kaya nagre-request na kayo ng SOCO? Hindi ko alam po yan, sir, kasi I didn't make the call. Well, Sir. let's call Superintendent Matira if he is here. Yes, sir. Call him. Kala ko nandiyan sa kanina. Nandito po, sir. Anyway, the record speaks for itself, ano? Kasi nakalag yung time, 3:49. I-administer mo nga yung oath. Consent. Sir, please raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in the Senate inquiry and investigation? Yes, ma'am. Thank you. Okay, answer the question. Do you confirm to have made that call to Arto? Yes, sir. Tumawag po ako, sir. Ang nakausap mo yung si PO2 Jennifer Monghe. Opo, sir. What time was that? Hindi ko malala masyado, sir, yung oras, sir. Pero sigurado ako, sir. Tumawag ako, sir. Okay, that's all. Thank you. So, paano mauna? Para kayo tumatawag ng punerarya, wala pang enkwentro. Senator De Lima is recognized. Do we have the answer to that question, Mr. Chairman? Senator Dillon. Why was SOCO called at 3:48 when in fact it was only at 4:30 a.m. when they were able to enter? Bakit ganon? You raise that question, there is no answer on the record. Where is the answer? What is the answer, Mr. Chairman? Well, both of them cannot answer. Superintendent Matira cannot even recall what time he called Arto. But as per record of Arto, 3:49. And Superintendent Marcos cannot explain because according to him, he was not the one who made the call. But somebody who made the call? Who must made the explain. call? Matira. Matira. So, Sino yung mga pangalan na nasa affidavit ni Espinosa na kilala mo in your own knowledge, yung mga kilala mo na nasalin niya sa affidavit niya? Yung mga pulis po, mga kilala ko. Ay, Kasi sa Region 8 po nakasign yun, eh. Sino-sino yung mga pulis na yun? Pwede mo bang pangalanan dito? Hindi ko po kabisado. Nakakabisado po yung Rias. Nandito Senator po. Pacquiao, Opo. kilala mo bang personal si Kerwin Espinosa? Hindi po, sir. Hindi pa kayo nagkita maski kailan? Hindi po. Hindi, sir. Kaya mong pangatawanan niya pagbalik ni Kerwin. Remember, is now undergoing deportation proceedings. Ha? Hindi ko siya kilala ng personal. Hindi pa kami nagkita niyan, sir. At sabi ko nga po, sir, yun, hindi ko po siya kilala. Pero may narinig ka na pangalan na Kerwin. Oh, balita lagi sa Region 8 yan, eh. Pero bago pa pumutok itong mga problema na to about sa pamilya nila, narinig mo na yung pangalan ni Kerwin. Opo, sikat po yan na drug lord, eh. Ganun ba? So, sino-sino pang alam mo na nakilala mo na nasali doon sa sabi mo nga mga pulis, wala bang mga politician o government officials na alam mo na nasali doon sa affidavit ni Espinosa? Politicians, sir. Politician, government officials. Hindi ko po, ang nakakabisado po sa mga politikong involved, si Major Espinido po. Kasi siya po ang person na nakakakita. According to yung knowledge mo lang na may narinig ka, di ba may narinig ka doon sa Marami po kong naririnig, sir, pero ayoko po mag-speculate kasi hindi ko pa kahit minsan nabasa yung affidavit. Okay.
diretsuhang tanong, wala ba kayong pinoprotektahan ng mga politiko o government officials? Wala po akong pinoprotektahan, sir. Nagtatrabaho lang po kami bilang pulis. At itong kampanya po ng presidente natin, naniniwala po kami dito. At yung napatay po ng mga tauhan ko, hindi po anghel yun. Pumapatay ng tao, drug lord. Ang dami pong sinisirang buhay. Kaya po, yung operasyon po namin sa illegal na droga, tuloy-tuloy po. Pero Hindi yung, po tumitigil. yung tao na yun, nakakulong na tapos pwede pa nating magamit para mahuli yung mga kasabwat noon. Yung mga ano na yun yung magiging yung tulay natin para magamit, para mahuli pa yung mga drug lords na kakilala noon. Ang nangyayari nga po sa impormasyon namin, ginagawa po ng mga drug lord, nagpapalabas po ng mga pangalan ng mga pulis para mag-away-away, para din po magkaroon ng conflict within the organization, para po bumagal ang kampanya ng droga, May tinatawag at naman sila. mananatili sila, kumbaga, they're trying to survive for the next 6 years, hanggang matapos po ang termino ng presidente natin. Yung po ginagawa ng sindikato, sir. Paano mo nasabi yan na ang ginagawa ng mga drug lord? May what's your evidence? Gaya po nung intelligence report po namin na itong mga affidavit na ina-execute, sinali na yung pati hindi involved, sinasali. Kumaga, para siyang halo-halo lang. Parang yung hanggang sa ito, may confirmation nga, galing nga sa social media, pagkamatay ni Mayor, yung kapatid mismo nagsalita. Ang sabi ng kapatid dito, Ramon said his brother told him that he was not the one who made it, the affidavit, and its content didn't came from him. One time I asked my brother, Mayor Espinosa, did you really make the affidavit? And he told me the affidavit was ready-made. It was prepared by someone else and was just asked to affix my signature. He said, Ramon surmised that some police officials prepared Mayor's affidavit. Open po to sa social media, sir. Diretso ang tanong ulit. Doon sa Region 8, kayo, ever since, wala ba kayong involvement sa illegal na droga? Ako po, mula po nung nagserbisyo, pumasok po ako ng 1996 sa serbisyo bilang pulis po. Wala po akong illegal na activities kahit saan po kayo tumingin sa serbisyo ko. Nilaan ko po yung buhay ko sa pagsiservisyo sa bayan. Pero gusto ko lang malaman sa ating PNP kay General Magalong yung comment mo, yung pananaw mo kung tama ang ginawa ng mga tauhan mo sa pagpapatalikod doon sa mga pulis at sa mga jail guard. Kung tama ba yung ginawa nila? Mr. Chair, Your Honor, sa amin pong police operational procedure, when we are dealing with criminals, that is actually po yung tamang procedure. Let them face the wall. Yun po for criminals, but not for friendlies. But not for friendlies. But not the policemen. Hindi Opo. sa mga police, hindi sa mga jail guards. Opo, kasamahan po namin yung mga yan. Bakit naman po ganun ang trato namin sa kanila? Para bang, kung ako, boxer ako, tapos yung kapwa ko boxer, ako, magsusuntukan kami. Hindi pwede yung patalikurin niya ako para magsusuntukan kami, pareho lang kami. Di ba? So, ang ibig ko sabihin, ginawa ko lang example yung sarili ko, pero hindi ko talaga maisip eh. Tataas na yung ko. Anyway, your time is up, Senator Pacquiao. Thank you, Mr. Chairman. Your name for the Sir, record. I'm Police Superintendent Jose Mel Bintamaca, sir. I'm the Regional Chief of Crime Lab 8, sir. Okay, go ahead. Sir, I would like to point out on that picture, you can see near his arm, there's a chalk mark. Just on the level of the slippers, between his arm and the slippers, there's a chalk mark. This one? No, the other picture, sir. This one? That one, sir. That is a SOCO processing mark, sir. That's a SOCO Processing. processing mark. Let So the that record means- state that the witness is referring to the picture
on the right side, if we're facing the picture, and there's a chalk mark by his right arm that indicates that SOCO has already processed this investigation. Yes, sir. Same. Oras nyo, assuming totoo po yan, anong oras nyo po inalis yung baril? Nakita nyo yung baril nung dumating kayo at 58 po. 5:58. As sinabi nyo, nag-process kayo until, what's the exact time? 8 a.m. po, ma'am. We are referring to cell 1. Yes, ma'am. Excuse me, Senator. I requested, if you have that video footage, which is timed, we should present it here so we can see it. While you're asking the questions, please prepare it already so we can see it. Do you have it? Yes, sir. Where is it? See, tigil nyo na doon habang tinatanong kayo na Senator De Lima. Pag natapos magtanong, papakita natin yan. Yes. Ito po, ma'am, yung collection ng evidence namin sa crime scene number 1, crime scene A, which is the cell of Mayor Rolando Espinosa. Kung makikita po natin sa video, ma'am, tapos na po namin ma-process yan. Where in fact, na-paraffin na po nga namin, yung may bilog dyan na red, yung sa may rest niya is sa paraffin wax pa rin po yan. Tapos, ito po yung, nakulikta namin yung caliber Super 38 pistol at 7:01 a.m. Yung fire cartridge evidence number 2, 7:03 a.m. Fire cartridge case number 3, 7:05. Deformed bullet evidence number 4, 7:06. So yun po yung sequence ng pagkolekta po namin ng evidence. May na-recover rin po kaming hair strand sa wall. Kasi may bullet hole po ron. So subject po namin yun for DNA examination. We recover also a padlock, sirang padlock, doon sa may shelves at 7:45. So yung natapos po yung pag-conduct namin ng paraffin cast is 8 o'clock in the morning. So nag-proceed naman po kami doon sa second crime scene B, which is in cell number 7. So, sino po ang umalis nung baril at anong oras po inalis itong baril? Yung baril po ay nakolekta po ng collector ko na kasamang ko sa SOCO, si P1 Bato po, Jerome Bato. Noong 7 o'clock, 7:01 in the morning. Yung pagkuha ng baril. Yes po, ma'am. So that was duly noted. Yes, ma'am. Lahat po ng, pag nag-process po yung crime lab, ma'am, ng SOCO, lahat po yung documented, minamarkahan po namin sa Nung on-site. nakuha nyo na po yung baril, na ganyan na nga ang itsura, nasa right side, nawala na yung baril, meron pa ba kayong mga ibang pinaprocess at that time? Wala na po, ma'am, kasi nakolekta na po namin yung mga pieces of evidence relative dun sa Sigurado po shooting. kayo? Sigurado po kayo? Yes, ma'am.